Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Totoo na kaya ang pinapakitang pagbabago ni Moira o isa lang na pagbabalat kayo para magawa niya ang plano niya? Magandang araw at eto na nga tayo sa ating pinakaabangang tagpo sa Abot Kamay na Pangarap. Welcome to my channel. Please don't forget to like, comment, and click the bell button para lagi kayong updated sa aking mga videos. Samantala, sa kulungan pagkatapos ni Alanin magpasalamat sa mga preso, lumapit si Jingay kay Warden at nakiusap kung pwedeng makapagbigay ng mensahe si Moira sa lahat para ipakita niya na totoong nagbago na siya. Pinayagan naman ito ni Warden. Nang mag-umpisa ng magsalita si Moira, siya naman pagdating ni Robert at nakita niya may dalang cake ito at inabot niya kay Lynette at Annalyn. Kaya biglang natigilan si Moira. Nasasaktan siya sa nakikita niya pero hindi niya ipinapahalata. Habang ang Lotus Gang naman ay nainip dahil biglang tumigil siya sa pagsasalita sa stage nang makita niya si Lynette at Robert. Panay kantsaw ang Lotus Gang kay Moira. Sabi ni Bogart na alam ko na kung bakit natigilan si Moira dahil nakita niya ang asawa niya na si RJ Tanyag tapos tumabi pa sa ex niya at sabay nagtawanan ang Lotus Gang. Kaya mas lalo nilang inasar si Moira. Ngunit hindi nagpatinag at binaliwala lang ni Moira ang mga sinasabi sa kanya ng Lotus Gang at ipinagpatuloy niya ang pagsasalita niya para magpasalamat dahil sa ibinigay nilang pagkakataon na gamutin ang mga preso sa loob ng kulungan at humingi na din siya ng sorry sa kanyang Apex community. Inamin niya na marami siyang nasaktan at galit sa kanya mula noon nandun pa siya at hanggang sa nawala siya sa Apex. Gusto niyang patunayan sa lahat na ibang Moira na ang nasa harapan nila, lalo na sa mga taong nasaktan niya, kaya humihingi siya ng kapatawaran sa lahat ng nagawa niya. Naiiyak na nakangiti naman si Zoe habang pinapanood niya na nagsasalita ang mami Moira niya dahil nakikita niya na nagbabago na ito. Nang matapos magsalita si Moira, lahat ay nagpalakpakan sa ginawa niyang speech at nagugulat ang lahat sa pinapakita ni Moira ang pagbabago sa kanyang sarili. Pero hindi lahat ay pinaniniwalaan ang mga sinasabi ni Moira. Dahil sa tent kung nasaan si Giselle ay pinag-uusapan nila si Moira. Sabi ni Doc Minor na nagugulat naman talaga ako sa pagbabago ni Ma'am Moira. Totoo kaya ang pinapakita niya o baka naman pinapaniwala niya lang tayo? Bigla naman nagsalita si Doc Ray na malapit na nga akong makumbinsi ni Moira na nagbabago na talaga siya. Pero iba naman ang pakiramdam ni Giselle dahil alam niya na hindi totoo ang ipinapakita ni Moira ang pagbabago dahil naniniwala at nakakasiguro siya na merong expiration date ang goody two-shoes face ni Moira dahil kilala niya si Moira. Hindi madaling panaywalaan ang pinapakita niya dahil maraming beses niya tayong niloko. Kaya naniniwala ako na ang lahat ng ito ay isang palabas lang niya. Habang napapangiti lang si Lynette sa sinasabi ni Giselle dahil ganun din ang nasa isip niya. Habang si Robert naman ay napapaisip din dahil sa nakikita niya kay Moira na pagbabago. Sa kabilang tent naman narinig ni Zoe na pinag-iuusapan nila ang mami Moira niya. Gusto sana niyang ipagtanggol ang mami niya pero naisip niya ang sinabi ni Moira na hayaan niya na lang sa Diyos ang lahat. Samantala sa East Ridge Hospital nakita nila Chang Susan at Josa ang mga picture ng Apex sa isinagawang medical mission nila. Ikinatuwa ng dalawa ang naging tagumpay nito dahil pinangunahan ni Annalyn ang pagtulong sa mga bilanggo ng City Jail. Nakita din nila na pumunta pala si Robert. Maya-maya ay napansin nila ang video ni Moira na humihingi ng tawad. Gulat na gulat ang dalawa kung totoo ba ang naririnig nila kay Moira. Habang abala si Chang Susan at Josa sa panonood, hindi nila napansin ang paglapit ni Carlos. Maya-maya ay nagtanong ito kung ano ang pinapanood nila na ikinagulat naman ng dalawa. Ipinakita nila kay Carlos ang video ni Moira habang nagsasalita at humihingi ng tawad. Nalaman din ni Carlos na nagpunta si Robert dahil nakita niya sa picture na magkatabi si Lynette at Robert. Dahilan para kumunot ang noo ni Carlos sa nakita niya. Maya-maya na itanong ni Chang Susan kay Carlos kung naniniwala ba siya sa mga sinasabi ni Moira na nagbago na siya. Napapaisip naman si Carlos dahil alam niya sa sarili niya na ginagawa lang ito ng Moira upang mapadali na mapalabas siya sa kulungan at hindi niya pinapaniwalaan ang mga sinasabi nito. Sabi ni Carlos, hindi ako naniniwala dyan kay Moira. Malamang ginagawa niya lang ito para mapaniwala sila
na nagbabago na siya at hindi dapat sila nagdidikit ni Lynette dahil traidor yan si Moira. Kukunin niya ang loob nila para magawa niya ang pinaplano niya. Hindi naman makapaniwala si Chang Susan sa sinabi ni Carlos. Sabi ni Chang Susan na baka nga nagbago na si Moira at nabanggit niya kay Carlos ang ginawang pagligtas ni Moira kay Lynette. Ikinagulat naman ni Carlos ang sinabi ni Chang Susan na may nangyari kay Lynette? Sabi ni Chang Susan na huwag kang mag-alala dahil wala naman nangyaring masama kay Lynette at okay na siya. Subalit ayaw pa din paniwalaan ni Carlos ang kabutihang ginawa nito kay Lynette lalo na nakita niyang magkasama pa si Robert at si Lynette at hindi malayong may gawin na naman siya na hindi maganda. Kaya abot-abot ang pag-aalala ni Carlos kay Lynette. Habang si Chang Susan at Josa naman ay nagkatinginan sa sinabi ni Carlos at naiisip nila na baka nga may plano si Moira na gawin kay Lynette. Hindi din sila nakakasiguro kung totoo nga ang pinapakita ni Moira na pagbabago. Kaya sinabihan ni Chang Susan si Carlos na puntahan niya na si Lynette sa city jail kaya agad naman nagpaalam si Carlos sa dalawa. Samantala sa city jail pagkatapos magsalita ni Moira ay pinuntahan niya si Zoe kung nasaan ito. Ikinatuwa naman ni Zoe ang ginawa ng mami Moira niya kaya niyakap niya ito ng maigpit. Maya-maya ay nilapitan nila si Lynette at Robert para magpasalamat sa ginawa ni Annalyn na medical mission sa loob ng kulungan. Pilit pa din na humihingi ng tawad si Moira sa lahat at sinasabi na nagbago na siya ngayon. Ngunit nahihirapan si Lynette na paniwalaan si Moira. Sa kabilang dako naman may hinandang palaro ang mga preso para sa lahat para maging masaya ang medical mission ng Apex. Pero ang hindi nila alam ay may ginawang plano si Madam Lotus dahil sa nagalit siya kay Giselle sa ginawa sa kanya. Naiinis siya at kailangan bigyan niya ito ng leksyon na hindi basta-basta ang isang Madam Lotus kalabanin. Maya-maya nagsabi si Jingay na bago magsimula ang palaro kailangan may partner ang sasali. Kaya naman sinabihan ni Zoe ang mami Moira niya na kung gusto niya bang sumali sa palaro. Sabi ni Moira na gusto ko sana pero hindi ko alam kung papayag siya na maging partner kami at sabay lumapit si Moira kay Lynette para tanungin kung pwedeng maging partner sila ni Moira. Ikinagulat naman ni Lynette ang alok ni Moira na maging partner sila sa palaro. Nagdadalawang isip si Lynette kung papayag ba siya kaya napatingin siya kay Moira. Sa isip ni Lynette ay natatakot siya na baka may gawin sa kanyang hindi maganda si Moira. Maya-maya ay nagsalita si Zoe at pinakiusapan na sige na po Tita Lynette, magpartner na kayo ni Mami. Napatingin naman si Lynette kay Zoe. Sabi ni Moira na huwag ka mag-alala Lynette, wala akong gagawing masama sa'yo. Alam kong hindi ka pa din naniniwala sa pagbabago ko. At maya-maya ay pumayag na si Lynette na ikinatuwa naman ni Moira at Zoe. Kaya nagpunta na sila sa gitna para maglaro. Pinanood sila ni Annalyn, Robert at Giselle at hindi pa rin sila makapaniwala sa pagbabago ni Moira. Habang sa di kalayuan naman ay nakatangin kila Moira at Lynette ang Lotus Gang at sinabihan ni Madam Lotus na maghanda na sila sa gagawin nila mamaya at pinakuha na ni Madam ang mga gagamitin nila dun sa may likod ng kulungan sa may kamatisan dahil dun iniwan ng lalaking kausap ni Madam Lotus ang gamit na hinihingi niya. Samantala naman si Carlos ay sumugod agad sa city jail dahil ikinakatakot niya ang pagbabago ni Moira at nag-aalala siya para kay Lynette lalo na naandun pa si Robert at hindi siya papayag na maisahan siya ni Moira sa mga pakulo niya. Ano ang pinaplano at gagawin ng Lotus Gang? Ikapahama kaya ni Lynette ang pagpartner niya kay Moira sa palaro? Dapat bang paniwalaan nila ang ipinapakita ni Moira na pagbabago? Yan ang ating pakaabangan dito lang sa Abot Kamay na Pangarap. Huwag bibitiw at huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat po and God bless.